Hello everyone. So I'm gonna teach you how to create a salary information. So first, we need to open the Visual Studio 2022. So it's either nga Visual Studio nga 2012 baron or latest ba. So akong gikuhan kay ang kaning. So to create a Visual Studio Basic, arita sa Visual Basic na window form. So create salary information. Salary information. So diri nga form mag-drag ta og 13 ka buok text box og label. So magbutan ta og text box. So text box. So 13 ka buok. 13, 12, 2, 3, 4, 5, 6, then mag-drag na pud ta og label para mabot nga ni nato dire. So same process. So each label kana pangalan nato o basta pangalan nato. So dire kay man nato ang primary key, which is the salary ID. ID lagi dira dire. So ubos dito. Then employee ID, employee name, payment method.
payment mode, then account number, tas bank o basic salary. Tapos bonus, other salary, education, educational allowance or allow house rent, medical, o total salary. Then after ana magbutang ta og data grid view para ang mga tawag ani para ang mga text box, ang mga name ani nila kaya ato sila ipang call sa ato ang data grid view. Data grid na. Then mag-add ta og buttons, 5 ka buttons para sa insert, search, update, delete, og clear. So, i-rename na to ang pangan sa button. Katong ato ni sa button insert, search, update, delete, og clear. So if wait lang mag-add ta og label diri sad para makibaw mo unsaon pag gamit sa kaning na salary information. So magput ta og and IT when pwede na nato siya koloran og red para chuyin sa to ang project. So ni red siya guys ha. Then para sa kaning to ang form, koloran na nato og butangan nato ba color og kani para machuyin sa to ang project.
So gamit ta og fonts gamiton kay kuan. Kanisit ka. Then pwede sana nato siya i-bold. Itong bold. Same sa result. So para kanang ang data grid view para mabutangan siya columns, pwede ta dire add columns. Nya butang tag column 1 which is the salary ID. Add ka dira. Then column 2 employee ID. Employee ID. Then sa column 3 kay employee name. Employee name. Then payment method or mode. Payment mode. Then same process ra gyapon sa pag add og column sa ato ang data grid view. So add, then bank, tapos basic salary. Basic salary. Then add gyapon ta sa bonus ug sa mga uban pang gilabel nato. So need jud nato ng label ang label name para makabaw ta og unsa jud ang sulod sa ato text box. So saan ako? Other salary. Then educational allowance or allow. House rent. Total. At pataog medical ug total salary. So let's see kuno if nga na budget ato ang tibuhat. So sakto ra. So
sakto ra. Then um for para magana ni sila need na to sila butangan og code diri sa atong insert, sa search, sa update, delete, sa clear. Then ang kaning data grid view, pangalan nato na siya og data info. Data info. So ato tanaw. So sa insert nato nga button, sa button nga insert kay nag diri sa ta. So nag-declare ta og private next salary ID as integer nga gi-initialize na to og 1. So sa ato ang button nga insert kay para ma-insert ang ato ang mga gipang butang sa text box. So butang ta dire og kanang nagbutang ta og formula para matawag ma-call to ang atong nasa text box dito sa ato ang data grid view. So mo ni siya gi new row dot cells employee ID value equals text employee ID dot text. So on and so forth hantod kanang ika-enter nani mo sa insert. So ika-click nimo sa insert sa ato ang button, for example ika-insert na nato like mo insert na siya sa atong data grid view. Then after na ma-insert sa ato ang data grid view, so ma-empty ang atong mga gipang input dito sa atong text box kay nagbutang ta dire og clear text boxes. So if nahuman nimo og kanang insert mo gawas ni ang atong message box mo kuanto mo pop up nga record is inserted successfully or success. Then sa ato ang button sa search, so for the search is kanang gamit ta og kaning gitawag na to ang gigamit ta og for each. So declare nag-declare then gagamit if else ta dire if and if. So para ma-search to ang mga sa data grid view. So for example nanaisod ang kaning ato ang data grid view then mag-search ta. So para ma-search tong mga nasa data grid view kay kanang mag-input ta, put an ID when searching. So magput ta og kanang ID sa atong nasa ato ang data grid view. So para mugana siya mo ni atong gigamit nga code. So if sa imong salary ID wala dito sa data grid view imong gi-search mo pop up ni ang salary ID not found. So for the update button kay kanang diri nga part is kanang if nanay sulod ang data grid view ninyo then kanang inyo i-usbon ang katong nasa data grid view ninyo. So inyo i-search una para ma-update ninyo ang kanang existing nga data sa ato ang data grid view. So mo na ang gamit sa ato ang update button. So mo ni ang code nga nagamit ta og if and if then nagamit sa taog for each loop. So if ma-success sa ma-update siya, so record updated successfully. Then if dili manggali, so mao gyapon kanang sayop kanang wala sa salary ID ang imong gi-input.
wala sa data grade view ang imong input nga salary ID. So for the delete button, so sa delete button, so mag-delete man ka og kanang data sa data grid view mo. So nagamit ta og for loops. So for I nag declare tag I then gibot nga nato og initialize ta og 0 to data info nga to ang data grid view. So if if found index minus 1 then ma-delete to ang katong gi-input nimo nga salary ID or ma-delete tong data grid data sa ato ang data grid view katong data so ma-delete to ang inyong gi-input. Then sa clear button kay kanang clear button like nakay gi input nakay gi input dire tapos kanang ganan ka kana siyang i-delete tanan so pwede ra nimo siya sito ni clear so ang gigamit to clear kani then nag-clear sa dire para sa atong i-clear tong mga text boxes. So let's try nga atay paraan ning salary information. So let's wait guys. So wato nato siya nga marana. So for example, magbutang sa tao data diri sa to ang data grid view. So 10 employee ID na to kay 11 din Karen payment method ATM. Then sa account number kay random numbers na lang. So for example, mag-insert ta. Na-insert na to ang atong gi-input sa text box diri sa atong data grid view. So mag-search mag-input sa mag-insert sa taglaing data. So to na sa kay 12 employee name kay Pasalo payment method GCash account number random number gyapon ta guys. So as you can see kanang na insert na ang mga data na insert na ang katong mga inputted data sa katong sa text box diri sa tuang data grid view. So for example mag-search ta og kani sa Basalo. So mag input ra ta og 2 then i-search nato na kana. Then para mag-update ta for example nasayop ang name. So ilis na nato Axel niya sa payment method kay PayPal na. Then yung then ang mga numbers kay puro na 1. So nag-update ang sa Excel nga sa data grid view kay nag-update ta. So para ma-delete sad ang atoang kaning data grid view mo input sa tao kanang salary ID nato para ma-delete for example 2 ito na i-delete ito na delete ra then the result 1 delete ra then if na ibong mo sa clear button kasi gamit ana for example ana random lang ato ipambutang nga character
So yung ana. Para ma-clear siya, ma-erase na tanan like na kay nasayop. So erase ra na niya. So mo ni ang salary information using VB.net. So mao ra na tanan. Thank you for watching. I hope nga na may nakatunan and hope you like this video. Give me a thumbs up.